So mga sangkay, umiinit po ang sigalot ng Pilipinas sa China at ito po, may balita mga sangkay na mukhang may papalayasin ng mga Chinese sa ating bansa. Pag-usapan po natin yan. But anyway, before we start, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to mga sangkay, makikita nyo po dyan yung subscribe button. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito po mga sangkay, 1.21 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami mga sangkay. Kaya naman, alam mo na ang iyong gagawin. Paki-subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, huwag kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. Ngayon, ito mga sangkay, pag-usapan mo natin. Ayon mo sa balitang ito, Chinese diplomat nasangkot sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Pinapalayas ni Secretary Anyo. Tingnan po natin. Gustong palayasin sa Pilipinas sa mga Chinese diplomat na nagpapakalat umano ng fake news. Okay, mga Chinese diplomat na nagpapakalat ng fake news. Ano ba ang nangyayari mga sangkay? Meron bang kaguluhan na nagaganap sa Pilipinas na ginagawa po nito mga Chinese diplomat? Gustong palayasin sa Pilipinas sa mga Chinese diplomat na nagpapakalat umano ng fake news. Nako po. Uso yan. China po ang gumagawa niyan mga sangkay. Nakaraan lamang, ginawan po ng fake news ang Pilipinas na mayroon daw pong new model agreement. Yan po yung kanilang ano. Tapos mayroon pang sinasabi mga sangkay na mayroon daw pong record sila or voice record. Matindi po itong China. Ngayon, pinagtawanan lamang po yan mga sangkay ng mga opisyal ng Pilipinas dahil hindi daw po ito totoo. Sa West Philippine Sea, may buwelta naman dyan ang China. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Pasok, Marian. Gustong papanagutin ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang ilang Chinese diplomat na sangkot sa umano'y audio recording na Ano kaya ito mga sangkay? Lumabas na ba yung audio recording? hawak ng China at magpapatunay daw sa new model agreement sa Ayungin Shoal na pinasok di umano ng Pilipinas. Okay. Ito, tingin ko dito mga sangkay, fake news po ito na gawa-gawa lamang po na kwento ng China. Kasi paano magkakaroon ng new model agreement ang Pilipinas at China? Halos hindi na nga po makapag-usap dahil po sa nangyayaring, nangyayaring sigalot ng dalawang bansang ito. Si BBM, madalas nakikipag-usap sa Amerika. Malabong-malabo po talaga kasi nitong mga nakaraang mga buwan, simula po nung naupo ang ating presidente, wala, mga sangkay, nagkaroon po ng, LQ. Kumbaga, yung hindi na po sila nagkakasundo itong Pilipinas at China. At puro na US ang laging nababanggit ng gobyerno ng Pilipinas. So malabong-malabo ito mga sangkay at lalong-lalo na nakikita po natin na mismo mga barko ng ating bansa binabakbakan itong China doon sa West Philippine Sea. Paano nagkaroon ng new model agreement yun? Di ba? Napaka-imposible. Ayon kay Anyo, paglabag ito sa anti-wiretapping law ng Pilipinas at sa diplomatic protocol sa ilalim ng Vienna Convention. Okay, wait. So, totoo. Totoo bang mayroong audio recording? Kasi paglabag daw po sa Dapat na raw umaksyon ang Department of Foreign Affairs kung totoo nga ang audio recording. Dapat din daw paalisin agad sa Pilipinas ang mga Chinese diplomat na sangkot dito. Lahat ng mga Chinese diplomat papaalisin. Ang tanong dito, kakayanin kaya mga sangkay? Magagawa kaya? Meron din po tayo mga Pinoy doon sa China kasi. Parang sila po rin paano pag sila rin ang pinalayas? Di ba? Ganun lamang po kasi gantihan po yan kapag nangyari mga sangkay. Ngayon, ang tanong, totoo ba itong audio recording na mayroong isang bagong agreement ang Pilipinas tungkol po sa West Philippine Sea? Matagal na raw nagpapakalat ng mga peking impormasyon ang Chinese Embassy para pag-awayin at pagwatak-watakin ng mga Pilipino. Tingin ko dito talaga mga sangkay, hindi po ito totoo. Tingin ko lang, ha?
tingin ko lang, this is my own analysis and opinion, understanding na hindi po ito totoo. Kasi ang China po, mga sangkay, lagi po nilang ginagawa ang pagpapakalat ng mali-maling impormasyon. Halimbawa na lamang po, mga sangkay, yung nangyayari dyan sa West Philippine Sea, sasabihin nila na ang Pilipinas daw yung nanggugulo. Sila tayo daw po ang pumapasok sa kanilang teritoryo. Yan po yung kanilang pinapalabas sa media, which is wrong, mga sangkay. Diba? Yung pala makikita na natin na talagang sinungaling itong mga opisyal ng China. Ang hepe ng AFP Western Command na si Vice Admiral Alberto Carlos ang sinasabing kausap umano sa phone recording. Naku, ayan na nga po, mga sangkay. Eh baka naman di ba may artificial intelligence tayo dito? Di ba? Usong-uso na po yan ngayon. Ngayon, yan na po yung labanan. Ginagamit po yan ng China, ginagamit ng Amerika, Russia. Ewan ko lang sa Pilipinas. Sama ang Chinese diplomat na una nang itinanggi ng AFP ang tungkol dito. Wala rin daw kinalaman sa issue ang pag-leave ni Carlos sa trabaho. We do not react on unverified, unvetted, and hindi natin alam din kung sino mismo yung source. Kasi mismo yung source, hindi sila nagpakilala kung si kanino galing. Sumagot naman dyan ang China. Ayan na, eto na, may sagot na itong mga singkit. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, dapat nang itigil ng Pilipinas ang pagtatanggi sa katotohanan. Hayaan lang din daw ang mga Chinese diplomat na gawin ang kanilang tungkulin. Iba-iba ang opinyon ng mga Pilipino sa issue. Para sa iba, wala nang magbabago kung palitan ng mga nasa Chinese Embassy. Kasi pare-pareho naman silang Chinese. So, kung ano yung masasabihin ng gobyerno nila. Actually, oo, no? May punto si ate. Kahit naman palitan yung palayasin, mga sanggay ito, mga Chinese diplomat. Eh, natural, ang papalit. Diba? Kumbaga, magkakaroon lang ng swap eh. Palit ka agad, mga sanggay ng ibang opisyal, pero Chinese pa rin. So, wala pa rin ibang susundin itong mga to, kundi ang top official ng China, si President Xi Jinping. Ganon din ang gagawin nila. Habang ang ilan naniniwalang ang pinakasolusyon sa tensyon ay ang pagkakaroon ng maayos na pakikipag-ugnayan sa China. Eh, wala nga, mga sanggay. Paano tayo makikipag-ugnayan din? Itong China, okay kausap. Pero pagdating po sa actions, hindi po nakikita yung pinag-uusapan. Baka nga ito po ang dahilan kung bakit nabanas si BBM at bumalik po sa kaalyadong bansa na Amerika. Mahalaga pa rin na magkaroon tayo ng mas magandang diplomasya sa kanila. Kasi iniiwasan talaga natin sa panahon ngayon yung ang pinaka-worst, ang worst na pwedeng mangyari is war. Totoo po yun, mga sangkay. Kung magkakaroon ng digmaan dahil po sa West Philippine Sea, talo po tayong lahat. At lalong-lalo na po tayo, mga sangkay. Wala naman tayong kagamitang pandigma. At hindi rin po tayo sigurado kung itong Amerika ay talagang mag-all out na tutulong sa Pilipinas. Sa gitna niyan, naghigpit na ang Department of Foreign Affairs sa pagbibigay ng visa sa mga Chinese. Ayan na. Ayan na nga po. Yan ay para raw pigilan ang iligal na pagpasok ng mga Chinese na nasasangkot sa mga krimen kabilang ang Pogo. Nako, ang dami niyan dito, mga sangkay. Marami po akong nababalitaan tungkol dyan. Marami po mga Chinese. Ito marami po mga Chinese. Hindi ko naman nila lahat kasi syempre may mga matitino naman. Maraming Chinese ang nagnenegosyo sa Pilipinas nang wala pong permit. Yan po yung sana alamin ng gobyerno natin kasi marami po dito mga labas-pasok lamang po ng mga Chinese. Nakakala mo mga legit na mga negosyante, yung pala mga illegal na nagnenegosyo dito sa ating bansa. So sana matingnan po yan na maayos. Nagbabalita mula Okay, so ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol dito? Tingin nyo ba, tama lang na palayasin itong mga Chinese diplomat dito sa ating bansa? Ano ang inyong opinion tungkol dito? Just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Okay, hanapin nyo po ito sa YouTube. Dito po kasi nag-upload ako ng mga video patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa nakasulat sa Biblia. Kaya naman mga sangkay, isubscribe nyo po ito.
I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.